Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa atin, ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Mga kapanalig, pasimulan natin ang healing mass na ito. Ngayong tayo ay nasa ika-7 linggo sa karaniwang panahon. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming mga biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob. Kasama na ang mga pagpapalang espiritual at ang mga pagkakataon na tayo ay makadalo sa mga banal na pagdiriwang na kagaya nito, bagamat tayo ay mga hindi karapat-dapat. At upang tayo paging dapating marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ang lahat ng ito ng kapatawaran sa Diyos na mahabagin, sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Panginoong Hesus, itinuro mong mahalin namin ang aming mga kaaway. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, tinuruan mo kami ng kapayapaan at paglilingkod. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, tinuruan mo kaming maging mahabaging tulad ng Diyos Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ng mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawain aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul, at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sila na David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo
sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang sa aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo
ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marurunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapanalig, kumusta po tayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at patuloy na tumatanggap ng abot-abot na kaloob sa Diyos, mula sa Diyos at kasama na ang mga pagpapalang spiritual. Amen. Lagi nating pinagdarasal ang mga pagpapalang spiritual at sa palagay ko sa mga pagbasang ating narinig ngayon ay medyo macha-challenge talaga tayo, mga kapanalig. Extra challenge. Ayan. Kung palalawigin pa natin, pwede nating i-focus ang ating attention doon sa very difficult demand of the gospel. Ano yon, mga kapanalig? Ano yung napakinggan natin? Love. Ayan. Naku, walang yatang sumasagot. Mga kapanalig, parang ang hirap sagutin. Love your enemies. Nako, mga kapanalig, alam natin, no? Madaling mahalin ang mga kaibigan, ang kapamilya, madaling mahalin ang gumagawa sa atin ng mabuti.
Pero kapag ka ang demand ay mahalin ang kaaway, parang sobrang extra challenge. Yan. Nagawa niyo na ba ito, mga kapanalig? Ayan, sabihin na siguro natin, Father, kaunti. Huwag kayo mag-alala. Lahat tayo nasa the same struggle. We are struggling, but we are trying our best. And by God's grace, our holiness could be exuded eventually. And that is our hope. Ayan. Mahirap ito, mga kapanalig, ang mga demand, lalo na ng ating napakinggan. No? Love your enemies, tapos do what you want others to do to you. Ayan, no? Mga ganitong demand. At be merciful as your Father is merciful. Naku, sobrang alam natin na pag naririnig natin itong ganitong mga katuruan ng Ebanghelyo, alam natin na parang medyo malayo-layo pa tayo, kapanalig. Ayan. Hindi naman sobrang nakakagulat sapagkat alam natin nung nagdaang linggo, sinimulan nating pagnilayan ang tinatawag na Sermon on the Plain at atin ding ipinaliwanag na ito yung katumbas ng bersyon ni San Lucas doon sa bersyon ni San na tinatawag nating Sermon on the Mount. At ipinaliwanag din natin na si Jesus bumaba on the same level ground. Ayan, no? Kaya nga, pangaral sa kapatagan. At ang sabi natin, bunga ng ating pagninilay, reflection, na bumababa ang Panginoon para katagpuin tayo kung nasaan tayo. At may rason yun. At ano yung rason? Kasi nire-recognize ng Panginoon ang ating dignidad. Jesus, first and foremost, is recognizing that in terms of dignity as children of God, pare-parehas tayo, mga kapanalig. Pare-parehas ang ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. At sa mata ng Diyos, we have equal, the same dignity. Kaya lang, mga kapanalig, parang nahihirapan tayong tanggapin ang katotohanan na ito kapag tayo ay naharap sa taong hindi natin gusto, sa taong kinaiinisan natin ang pagmumuka, sa taong nagmarites sa atin at hanggang ngayon ang sugat ay nandyan pa. Mahirap, pero posible. At magagawa natin kung magsisimula tayo doon sa paniniwala, kaisipan, damdamin na parehas tayo ng dignidad. At kailan bumababa ang dignidad na ito? Kailan itong dignidad na ito ay maaaring nababawasan o nawawala? Kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Kapag hindi natin magawang magpatawad. Kapag hindi natin magawang magpadama at magpakita ng habag, kapanalig. Itong dignidad na ito, parang bumababa. Parang naglalaho. Bagamat hindi naman talaga ito naglalaho, pero dahil sa ating disposisyon at sa mga desisyon na ating ginagawa, medyo yung dignidad na ito ay natatago, nawawala. Kaya nga ang hamon ay panatilihin natin ang ating paniniwala that we are in equal dignity in front of God as His children. At dyan magmumula ang lahat. Halimbawa, kapanalig, di ba? Bakit ka nahihirapang patawarin yung kaaway mo? Di ba? Kasi tingin mo na sa kanya, hindi na equal ang dignidad. Di ba? Minsan kung ano-anong salita ang sasabihin natin. Ayun. Ayun na, binanggit na. Ayan. Bakit? Kasi
hindi na equal. No? Ang tingin mo sa kanya, mas mababa na. Siguro dahil sa galit. At hindi mo mapatawad. Ayan. Diba? Pero kung titingnan mo siya na kahit anong nangyari between you, kapanalig, ay anak pa rin siya ng Diyos. Dapat nga tulungan mo siya na umangat uli yung dignidad niya. At least sa kanyang sariling paningin at pagkaunawa. Pero tayo madalas, di ba, nag-iintay siguro tayo ng tamang pagkakataon para makaganti. Ayan, kapanalig, no? Ang hamon ay pagpapatawad, hindi paghihiganti. Sa ating first reading, napakinggan natin itong istorya ni Saul at ni David. Nandoon, no, mayroon ng pagkakataon si David para wakasan na itong tumutugis sa kanya. Si Saul. At sabi nung kasama niya ni Abisai, ay na, pagkakataon na. No? Put an end to it. No? Ibinigay na siya sa iyo ang pagkakataon, wakasan mo na. No? Parang minsan tayo mga kapanaig, di ba? Yung mga expression na babangon ako at dudurugin kita. Parang naghihintay ka ng pagkakataon. Ayun, kapanaig. Pero si David, hindi niya ginawa yun eh. May pagkakataon na siya. Ikaw kapanalig, pagka may pagkakataon ka na patawarin yung nagkasala sa iyo, nanakit sa iyo, o siya ay tulungan, no, na umangat uli yung dignidad, anong pipiliin mo, kapanalig? No? Ayan, yung tanong, no? O ikaw ba ay maghihiganti? No, sa tamang pagkakataon ba, ikaw ay maghihiganti o magpapatawad? Ayan, kapanalig, no? Ayan siguro ang unang hamon sa atin. Equal dignity. Kaya nga ang hamon ay maging mahabagin. Kung papaano ang Diyos amang nasa langit ay mahabagin. Ikukumpara mo yan doon sa version ni San Mateo, kapanalig. Ano sabi ni San Mateo? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Dito kay San Lucas, be merciful. Parang ini-equate natin ngayon ang perfection kung doon sa kakayahan mo na maging mahabagin. Pero minsan kinakapos tayo ng kakayahan na ito ay ipakita sa kapwa. No? Bakit? Kasi hindi mo nakikita na parehas kayo ng dignidad. Pag nakita na natin na parehas tayo ng dignidad, kahit pa kaaway mo, even your enemies, even our enemies deserve respect. Pero yan na nawawala. Punta ka sa social media. Diba? Diyan pa. Ginamit pa yung social media. Diyan lahat. No? Kaya, kapanalig. No? Itong teknolohiya na ito, gamitin natin sa tama at magaling. Hindi para ma-magnify kung ano hindi maganda at pangit sa atin. Be merciful. As your Heavenly Father is merciful. Mangyayari lang yan kapag nakita natin na tayo ay parehas ng dignidad. At mga kapanalig, minsan naman nandoon tayo sa disadvantage position. Bilang pangwakas, nasa disadvantage position tayo. Meron sigurong mas powerful kaysa sa atin. Ayan. Pero ang hamon ay, huwag mo siyang hayaan na yurakan ng iyong dignidad. Pag sinampal ka, sa kanang pisngi, ibigay mo yung kabila. Hay, Father, yung pala magpakamartir, wag na lang gumanti. Hayaan na lang siyang bugbugin tayo, suntok-suntukin tayo, gawin tayong punching bag. O, nagkamali pa tayo ng interpretation doon sa martyrdom, marturia, na ang ibig sabihin ay nagbibigay patotoo ka, hindi ka naman nagpapabugbog. Bakit? Kasi, di ba, yung sa kultura nila, pag sumampal sa kanan at hindi equal yung power relation, backhanded. Pag binigay mo yung kabila, hindi na siya makakapanakit. At pagka itinuloy niya iyon, ito ginagamit lamang doon sa relasyon na pareha sila ng katatayuan sa buhay. Ibig sabihin, pag ibinigay mo yung kabila, dinidisarmahan mo yung nananakit sa iyo, kapanalig, at ina-assert mo na parehas lamang tayo ng dignidad sa mata ng Diyos. Mga kapanalig, bumaba ang ating Panginoon sa level ground, sa kapatagan,
And he meets us and keeps on meeting us. He met us and keeps on meeting us on level ground. Ngayon ang hamon, kaya ba nating gawin ito sa isa't isa? Malinaw ang demand ng Ebanghelyo. Ang takalan na ginagamit natin sa iba, yan din ang takalan na gagamitin sa atin. Parehas lamang tayo ng dignidad sa mata ng Diyos. Mga kapanalig, ngayon ay ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mamapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kalooban ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng namatay na tao, at sa buhay ng hanggan. Amen. Bilang pagtugon sa mensahe ng salita ng Diyos, hilingin natin ang tulong ng Panginoon upang tayo ay magmahal na tulad ng Kanyang itinuturo sa atin at nakita natin ang ating parehong dignidad bilang mga anak ng Diyos. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa Santo Papa at iba pang mga pinunong espiritual, tuwina nawa nilang ipahayag ang mahigpit na hinihingi ng pagmamahal at pagpapatawad at manguna sa pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng Kristiyanong tinatawagang magtaguyod ng kabihasnan ng buhay at pagmamahal, magpunyagi nawa silang magpahalaga sa buhay, igalang at itaguyod ito ng buong ingat sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng mga biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, makahango nawa sila ng halimbawa ni Kristo at sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ng lakas para magpatawad sa mga nang-api sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng magulang at mga nagtuturo, pagtibayin nawa ng kanilang kahandaang magpatawad ang ipinangangaral nilang pagmamahal maging sa mga nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng Pilipinong nagsisikap alang-alang sa kabubuti ng bayan, matuto nawa silang tumanggi sa kasamaan at magpahalaga sa katapatan at pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Upang ang pamayan ng Kristiyano ay matutong tumanggap at umunawa sa mga naisin at pag-aalinlangan ng mga kabataang nakakaramdam ng panawagang makisama sa misyong Panginoong Hesukristo sa pagpapari o pagiging relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng iba pa nating ipinagdarasal, lahat ng ating ipinahahayag sa ating online platform, nananatili sa katahimikan ng ating mga puso, pagdasal din natin ang lahat na nangangailangan ng ating panalangin at gayon din ang lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, lalo na yung aking batchmate, si Father Dante Barcelona ng St. James Parish sa Talisay City, sa Negros Occidental, at ang lahat ng iba pang mga nagdiriwang ng kaarawan
sa araw na ito. Ating pag-isahin ang lahat ng ating mga panalangin at itaas nating lahat sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Panginoong ng habag at pagpapatawad, tibayan nawa ng iyong pagpapala ang aming puso upang mapatunayan namin sa aming pang-araw-araw na buhay ang pagmamahal na ipinahahayag namin sa Eukaristiyang ito. Sinasamo namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nagmamahal at naghahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sabilang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong buhay. Ang Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francesco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito, ang lahat ng mga kahilingang laan sa misang ito, at gayon din ang mga ipinahahayag namin sa online platform, kasama na rin ang mga namayapa ng mga mahal namin sa buhay, kakilala, at lahat ng inihihingi sa amin ng dasal, at gayon din ang lahat ng iba pang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Katotohanan, ang Reynang Lingkod ng Sangkalikasan, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan, kaisa ng mga apostol, kaisa ni na San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Antonio de Padua, San Bonaventura, San Pedro Bautista, Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos na may pare-parehong dignidad, bilang kanyang mga anak, dumalangin tayo ngayon sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng mga sumisira ng aming ugnayan sa iyo, O Panginoong Diyos. Nagpapababa ng aming dignidad sa isa't isa bilang magkakapatid at sumisira din ang aming ugnayan sa sangkalikasan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng shalom ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Shalom, Kordero shalom. ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang laging unang kumikilala sa ating pare-parehong dignidad sa mata ng Ama. Ang patuloy na humahamon sa atin na tulungan natin ang isa't isa na itaas, huwag ibaba ang dignidad na ito.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa kagalingan ni Papa Francisco. Mapagmahal at mabaging Ama, kami lumulog sa iyo at hinihiling ang lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplosin mo siya ng iyong mabag at kaaliwan. Pagaling mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa kanya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, salamat po sa ating lahat at patuloy po ang aking promotion, ang aking papalabas na libro. Malapit na po. Ulitin po natin, Word of Hope for Groaning Earth. Ayan, Biblical Insights and Reflections on the Canticle of Creatures. Ayan mga kapanalig, ulit, Word of Hope for Groaning Earth. At sana po magkaroon kayo lahat ng kopya at syempre basahin para sa ating sama-samang evangelization. Ayan mga kapanalig. Mga kapanalig, ang ating dignidad pare-pareho at tulungan natin ng isa't isa kapag may bumababa dahil sa kasalanan, dahil sa kawalan ng pagpapatawad at kawalan ng awa at habag, tulungan natin ang isa't isa. Sumainyo ang Panginoon At sumirin. at pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at patuloy na isabuhay ang inyong dignidad bilang mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Muli po, maraming salamat po kay Reverend Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka